White Swine AI Center po, o DAVSAI po, for short. DAVSAI. DAVSAI. Ay isang kumpanya po na nagdadala ng similya ng barako sa mga nag-aalaga ng iniring baboy. At yun po, yung similya, hindi na po namin dinadala yung mga barako. Similya na lang po yung dinadala namin. At yun po yung pinapasok namin sa diskusyon. Ang bigat kasi pagdadali nyo pa yung barako eh. Pero dati ganyan yan eh, no? Makikita mo, dala-dala nila yung barakong ang laki-laking baboy. At tapos yun yung pang-ano nila sa mga inahin. Ako, ito po yan. May mga nakasanayan tayo dati na gusto mong barako yung dinadala. Pero ngayon po, mas practical na yung artificial insemination kasi wala akong masyadong stress sa barako at the same time kumpara sa natural meat. Yan. Ano naman po ang pagkakaiba ng artificial insemination sa natural insemination, Doc? Opo, sa pamamagitan po ng artificial insemination, marami po nakitang kagandahan. Unang-una po, yung mga ginagamit na barako sa artificial insemination, mga first class, mga mamahalin po. Kaya pag ginamit natin yun sa mga inahin ng mga nag-aalagang baboy, napapataas po kagad yung langit, napapaganda lang yung mga alaga nilang baboy. Kumpara po dun sa natural mating, karamihan kasi sa mga ginagamit ngayon sa yung natural mating, yung bulog na tinatawag, anak-anak na lang po ng mga dating barako nila. So hindi na po masyadong tumataas yung langit ng mga baboy. Yung usaping puro siguro, no? Yung dun sa artificial insemination, dito tiyak ka na talagang yun yung kalidad ng breed ng baboy na sinasabi natin. Opo, kumbaga sa klase ng mga estudyante, yung mga ginagamit na barako sa artificial insemination, ito yung mga first honor, second honor, ganyan. So yung mga ginagamit ng mga nambubulog, yung mga natitira, yung mga medyo hindi masyadong magandang klase. At saka tiyak na ano na yun, mabubuntis na yun. Apo, halos ang conception rate po namin, no, yung bilang ng nabubuntis, sa 10 na ina-AI po namin, may mga pa-isa-isa pong umuuli. Pero ano po, ang acceptable na level po naman, sa bawat 10 na bulog, paminsan-minsan may isa, dalawang umuuli. So, normal lang po yun. Napakataas ng pong kakataas yung conception rate na at unlike kaming AI technician na may ruminants, uling in po kasing simila na may ruminants. First ejaculation, pipit na ng pulong straw sheet, semen straw, niya medyo dilitaking percentage so, pero makanya naman nilabas na kayo ng 60 to 70%. Pero ating kaming muna mga technician. Depende rin mo rin po kasi kaya timing at depende rin mo rin kayong pamanaos na ng Hortelano. Nang kaya kasi mouse na late na Doc na po. Ako, 50% sa po yung chance sa mga tutulig ngayon. Actually, po kayo ang part na itang minus. Kasi dapat, pag siya nag-start na po may landing baby, twice a day din po check. Baka po ang gaban na po. Dapat, check din po kung isa na po. O itang sa pong standing kita. At siya, tinimig dyan po gulot. Ano po gagalo, yung balutong na, manalakad na. Kaya, ito po yung paano yung tamang kitang papagdali yung baby ka sa amin. Okay, magandang umaga, Doc. Rod Maggie po. Meron lang ang tatanong sa inyo, Doc, about dito sa DAVSAI. Kahapon kasi yung nag-usap tayo sa radyo, akala ko ito ay parang DAVSU. Kaya medyo madaling pakinggan itong DAVSAI. No? Madaling tandaan, ibig sabihin, dahil may connotation, similarity kung sa pagpintas mo ng DAVSU. So ito bang DAVSAI, Doc, ay privado o part ng government or anything related to the government agency? Ako, isa po siyang private company. Actually, nag-start po kami 1997
as a single proprietorship po, no? As a business po. Tapos, nung nakita po namin na may potential, lumalaki po yung demand, dumarami po yung customer, ginawa po namin, ginawa namin siyang isang family corporation. So, financer, hindi pa po ako kasama sa operations po ng financer. Pero sa inyong kumpanya, ilan yung may category o ka-level mo about the technicality and technology ng servisyo na binibigay ng that site? Apo, sa mga kasamahan po namin, bali dalawa po kami veterinaryo, ako po at si Doc Rolly. Then mga kasamahan po namin, yung mga AI technician na tinatawag, mga animal science graduate po sila. Meron po kami from CLSU, meron din po kami galing sa Korean. So, pinipili po namin sila para at least yung technical know-how po nila paano mag-AI. At the same time, nakakatulong po sila sa panggagamot ng mga sakit na bagay. So, kaya po natin na itanong yan para doon sa mga nag-aalaga ng baboy, sa mga hog-raiser natin na gusto magpa-artificial inseminate, hindi po basta-basta mga mga tao yung nandito sa DAP site. Sila po ay mga eksperto, nagpadalubhasa sa pag-aaral ng ganitong uri ng serbisyo. Apo, yung tagline nga po ng kumpanya namin, the pig breeding expert. Kasi ang pag-breed po kasi hindi lang po natutunan ng isang buwan, 2 buwan. It takes years po para matutunan yung pag-AI at saka para ma-maintain yung quality ng produkto po. Okay, kanina Doc, meron ka nabanggit na yung natural insemination, parang mahina o mababa ang lumalabas na quality na breed dito dahil nga yung dati pa rin ang ginagamit na lahi, no? So, halimbawa ba kung may baboy at nasaksakan mo ng artificial insemination na meron mataas na uri ng lahi, no? At nagkataon na meron doon lalaki, ito ba pwede kong gawin parako to para makuha man lamang yung kahit kalahati ng magandang lahi na isinaksak mo? Apo, actually pwede naman po. Yung halimbawa, nakaproduce po kayo ng lalaki tapos gusto nyo gawin parako, pwede naman po. Pero kung in terms of naman po, performance, expect nyo po, half na lang po ng performance ng tatay niya, yung makukuha nyo. So halimbawa, imagine niyo po, kung dati po, yung tatay niya, kaya ipasa sa anak niya na lumalaki ng 1 kilo araw-araw yung baboy, yung potential po ng magiging anak niya, kalahati na lang po. So pag nanganak po yung anak niya, baka yung anak po, alas kalahating kilo na lang po araw-araw ang nilalaki ng magiging anak niya. So why choose dun sa mas mababang klase? Pero as may access naman po sila ngayon sa artificial insemination na ma-maintain po yung magandang quality ng production. Kung itong barakong nakuha natin dito from the artificial insemination, kung imamatch natin ito, imamit natin ito doon sa babae, maaaring kapatid niya, na meron din ganong klaseng lahi, ilang porsyento ng magandang lahi na galing doon sa lahi pinagpunan natin ang makukuha nila ng anak niya? Okay, usually, ang tendency po, lagi pong half. Half pa rin. Although, bawal po kasi yung lalaki at saka yung babae, parang magkapatid sa tao, pag-match nyo, kasi magkakaroon po ng mga abnormal na ilalabas. Doon po lumalabas kung minsan, may mga luslos, o kaya wala pong puwet pagka pinanganak. So, tumataas po yung chances ng mga abnormal na biik na lumalabas. Pagka yung inahin, at saka yung barako, magkamagana. So, totoo ba, Dok, yung kasabihan ng mga matatanda ng mga hog-raiser na yun daw magiging barako, makuha mong barako from artificial insemination ay hindi pwedeng gawing barako? May katotohanan ba yan? Halimbawa, yung baboy ko, yung inanak ng baboy ko galing sa artificial insemination, sabi ng mga matatandang na kakausap ko noon, pagka daw galing sa artificial insemination,
yung barakong magiging anak niya ay hindi mo gawin pampalain. Hindi pwede gawin pampalain. Totoo ba yun? Pwede naman po. Pero may mga ilang considerations ba pipili ng barako. Normally po, may qualifications po sa pagpili ng barako. Number 1 po, dapat makita niyo siya, yung bilis ng laki niya, mabilis. Kasi may standard po tayo from mula po nung pinanganak hanggang umabot po siya ng 90 kilos. Dapat po at least on the average nagiging po siya ng mga 600, 700 grams pa. So may sinusunod po standard. At dagdag kayo po kayo ng paliwanag ng Doc na po. Dahil uling parehas kayo po nature obra. Itang disadvantage sa pamangamit natural na bulugan ay ang maging prone lang yung game tuta mo kaya ng sakit. Ang magagawin tao STD, di ba? Yan naman animalis, brucellosis, di ba? Uling yung aliwa ng babae, animalis, yung kakastanda. Yung kaya dahil namin ang Magwan, dahil namin ang Mang Pedro, kita pa lang ang Mang Pedro, hindi niya pala sakit. Butang mga style ng sumangit, ilipat na yung sakit. Dahil po kanya na Doc na. Okay, so po. Kaya yung artificial insemination po, mas magulo yung chance ng miyawang sakit ng gaydulang. Kasi ita pong barako, kasi directly po na sinimpayan yung gaydulang. Kung na naman po itang sakit na dadala na may pagkarit ng aliwang gaydu, o kaya kaya ang isang barako may iba, ipasa na po kaya ng gaydu. Kaya po minsan, kasampada po kayong gaydu, po, kaya po ng mga anak lang, at mas po itang mga anak lang sa ating luno, makanya luno po itang lamo mummified dito sa lamo kayong gaydu. Lamo burang, lamo gulwan. Total naman tatanong natin yung mga detalye nung sa pag-iihay. Gaano po ba karami na yung tumatangkilik dito sa inyo, sa Dagsan? Ako, dito po sa within Central Luzon, ang customer base po namin na sineserve, halos lahat po, halos umabot na po ng mga 2,000 hog raisers po. Ito po yung mga may alagang isa hanggang yung iba may alagang ng 200 na inahen. So from, kinoconsider po natin yung isa extenders ng po mga backyard raiser. Pero 80% po ng sineserve namin dito sa Central Luzon, mga backyard raisers na tinatawag. Then the remaining po na 20%, ito po yung mga semi-commercial farm. Ito po yung mga 50 yung inahen pataas. Saka mga commercial farm po, yung mga 100 sa level, mga 100 yung inahen na pataas. So bukod po dito sa Central Luzon, nauso na rin po kasi yung pagpapadala ng sinilyak sa LBC, no? Through LBC po, na... LBC na rin ng sinilyak ngayon? Opo, totoo po yan. Nakapagpadala po kami as far as Ilocos Sur, Ilocos Norte, down south po hanggang sa Davao, hanggang Basilan po, may mga customer na rin po kami. So sila na ang nag-i-inseminate? Opo, through technology rin po, minsan may mga kakilala silang marunong na rin po mag-inseminate sa area po nila, nagpapatulong po sila. Or kung minsan yung iba, yung mga talagang baguhan pa lang, nanonood lang po sa YouTube kung paano ginagawa yung AI, then sila na po yung gumagawa. Ang pinaka-kailangan lang po nila matutunan talaga, yung pag-detect po ng naglalandig. Yan, napakagandang matutunan natin yan. Kaya mga katono, may tips, manood daw kayo ng YouTube. Tsaka hindi lang yun, ipapaliwanag sa atin dito, yung mga senyalis, retang senyalis na ning pamang lang dito rin ng animalis na Doc na yan. Retang kung sintomas na yan. So, sige po, nakapalo na po na yung talapakiramdam. Upat siya po, maglalagay po kasi yung gaydo. Kung napansin niyo po, number 1 na akin po sinyalis ang pagyapoy ng kaina, ng ari na po. Malyari po ito, usually within 5 days. 5 days po, namamaga po yung ari ng inahen. So within that 5 days po, may 2 araw tayo na binabantayan. Kung saan, yung inahin po natin, mag-i-standing o yung pag
inahin yung likod niya, hindi na po siya gumagalaw. Gumagalaw. At normally po sa inahin, nangyayari po yun dun sa pangatlo at saka pang-apat na araw na paglalandi niya. Sa dumalaga, dun sa pang-apat at saka yung pang-limang araw na paglalandi niya. Yung may-ari, didiinan ng likod. Hindi. Yung... Kala ko yung may-ari. Hindi. yung hayop ng may-ari. Yung alaga niyang baboy. Oo. Didiinan ng likod. Pagka hindi na ito ikumalaw, sabihin okay na siya. Gusto na po. Gusto niya na. So number 1 po yung pamamaga ng are. Tips. Mapapansin niyo po yun. So pag namaga yung are, namula, consider niyo na po yan na day 1. No? Tapos, ang iba pa pong sinyalis na mapapansin niyo sa inahin, pag naglalandi siya, kuminsan po maingay siya. No? Tapos, kuminsan mapapansin niyo sa gabi, natutulog na kayo, yung baboy niyo ayaw pang matulog kasi parang naghahanap po ng lalaki, ganyan. So, nag-iingay po siya. No? Pangatlo po, makikita niyo pong sinyales, ang inahin kuminsan, pag naglalandi, ayaw pong kumain. So, within 3 to 5 days po, mapapansin nyo, kala nyo may sakit, ayaw pong kumain. Pero pag pinatayo nyo siya, tumatayo naman, healthy naman, no? Tapos, pansinin nyo po, yung baka po yung are na mamaga, ibig sabihin naglalandi po yung Ayan. Okay, Doc. Kahit ba hindi wala pang experience yung dumalagang baboy, makakaranas siya o dadaan siya talaga sa stage na naglalandi siya. Opo, usually pagka dumalaga po, pag sinabi natin dumalaga, ito yung mga may edad na mga 6. Pag yung unang paglalandi po niya, nangyayari dun sa ikalima hanggang ika-6 na buwan. No? Mapapansin niyo po, sa yung iba po mga 5.5 to 6 months po, namamagana po yung ari nila. Then, although hindi pa po advisable na ipa-AI dun sa stage na yun. Kasi na-advise po namin, yung unang lande, palampasin po nila. Pangalawang lande, palampasin din po nila. Doon po tayo mag-AI dun sa pangatlong lande. Sa interval po ng bawat lande is 21 days po. So pag naglandi po siya ngayon, pinalampas natin, after 21 days ulit, maglalandi naman po. Ayan. After 21 days naman po, maglalandi So, ibig sabihin, less than a month, maglalandi lagi ang baboy. Opo, yun po yung normal na cycle. So, yung mga 21 days, mga 20 days, at titingnan niya na yung mga sintomas ng baboy niya, no? Opo, titignan na po. So, pagka namula na siya, ang gagawin po ng may-ari, umaga, titingnan po sa likod. So, kung medyo magalaw pa, atras sa bante, nag-iingay, parang magre-reklamo, ayaw pa po. Wait lang siya doon. Opo, then hapon po, ulitin po. Pagtas magpakain, mga bandang 4 hanggang 5 o'clock, idilinan po ulit sa likod yung inahin. Pag magalaw pa rin, ibig sabihin ayaw pa rin. So, ulitin po natin yung kinabukasan ng susunod na araw hanggang makuha po natin na payag na po siya. So, gawin po natin yun twice a day. Ayan, mga tips, maganda po yan. So, kailangan may, 5 days, no? Yung paglalandi niya. Sa ikatlong araw, yun ang the best day ng paglalandi para siya i-artificial insemination. Tama ba ito? Opo, yun, tama po yun sa inahin po. Sa inahin po kasi, normally dun sa ikatlong araw, mapapansin niyo po, yung inahin, pag diningin po sa likod, hindi na po gumagalaw. Tapos, kadalasan yung tenga po niya, tinataas niya. Ngayon, mapapansin niyo rin po, bukod dun sa namamaga yung are, pag kinapa niyo po yung loob ng are ng inahin, mapapansin niyo, may malagkit na likido o yung liquid na nilalabas. Malagkit po para pong sipon, parang ganun, tama po. Parang sipon ang consistency niya. Usually pumapayag na po siya. Sa kaso naman po ng dumalaga, napansin po namin, doon po sila pumapayag sa pang-apat na araw. Yung pangatlong araw ng dumalaga, makapansin niyo po, magang-maga po yung are. Pero pag diniginan niyo po sa likod, atras sa bante po siya. Natatakot pa siya nun eh. Natatakot pa po. Virgin eh. Oo nga po, medyo virgin na. Hindi ko po alam yung proseso. Hanggang umabot po siya dun sa pang-apat na araw, mapapansin niyo, tumatayo na rin po yung tenga niya. O, Doc, mabalik lang tayo. Mag-commercial muna tayo ng konti.